Good morning everyone. Tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 25 September 2023. Nandito na tayo sa aklat ng unang Samuel chapter 22. Ang pagtakas ni David sa Adulam. Basa. 1 Samuel chapter 22 verse 1. Mula sa Gat tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya, kaya silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Verse 2, sumama rin sa kanya ang mga inaapi, pati ang mga nakalubog sa utang at ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki at siya ang ginawa nilang pinuno. Verse 3, mula roon nagtuloy sila sa Mizpah ng Moab. Sinabi niya sa hari doon, ipinapakiusap ko po na pabayaan mo na ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang hanggat hindi ko tiyak kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos. Verse 4, ipinagkatiwala nga niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab at ang mga ito'y nanatili roon habang nagtatago si David sa kuweba. Noong araw guys, uso pa yung kuweba. Ngayon sa generation natin ngayon, parang hindi na siya gaano nakikita. Okay, verse 5. Sinabi ni Propeta Gad kay David, huwag kang manatili rito, magpunta ka sa sakop ng Judah. Sumunod naman si David at siya ay nagpunta sa kagubatan ng Heret. Verse 6, nabalitaan ni Saul kung saan nagtatago si David at ang mga kasama nito. Nakaupo siya noon sa ilalim ng punong tamarisko sa ibabaw ng isang burol sa Gibeah. Hawak niya ang kanyang sibat at nakapaligid sa kanya ang kanyang mga tauhan. Verse 7, sinabi niya sa mga ito, sagutin ninyo ako sa itatanong ko sa inyo mga Benjaminita. Mabibigyan ba kayo ni David ng kahit isang pirasong bukid o ubasan? Gagawin ba niya kayong mga opisyal ng kanyang hukbo? The verse 8, bakit kayo nakikipagsabuatan sa kanya laban sa akin? Bakit isa man sa inyo'y walang nagsabi sa akin tungkol sa kasunduan ng anak ko si Jonathan at ni David? Bakit isa may walang nakapagsabi sa akin tungkol sa pakikisa ni Jonathan kay David laban sa akin? Verse 9, sumagot si Doeg, isa sa mga tauhan ni Saul, nakita ko po si David nang magpunta sa Nob kay Ahimelech na anak ni Ahitob. Verse 10, sumangguni pa si Ahimelech kay Yahweh para kay David at binigyan pa ito ng pagkain. Ibinigay rin dito ang espada ni Goliath. Ang pagpatay sa mga pari. 1 Samuel chapter 22 verse 11, ipinatawag ng hari si Ahimelech at ang lahat ng kasambahay nito na pawang mga pari sa Nob. Humarap sila sa hari. Verse 12, tinawag ni Saul si Ahimelech at kanyang sinabi, Ahimelech, makinig ka. Nakikinig po ako, mahal na hari, sagot ni Ahimelech. Verse 13, sinabi ni Saul, bakit ka nakipagsabuatan kay David laban sa akin? Bakit mo siya binigyan ng sandata at pagkain? Bakit mo siya isinangguni sa Diyos? Hindi mo ba alam na pinagtatakpan niya ako ng masama? Hindi mo ba alam na pinagtatangkaan niya ako ng masama? Magbasa rin kayo guys para pareho tayo matuto dito. Verse 40, sumagot si Ahimelech, hindi po ba si David ay manugang ninyo? Tama, kasi yung anak ni Haring Solomon guys, Haring Saul, ang anak noon na si Milka is ay asawa ni David. Diba? So, ulitin natin. Verse 14, sumagot si Ahimelech, hindi po ba si David ay manugang ninyo at matapat ninyong tauhan? Hindi po ba siya ang pinakapuno sa inyong mga kawal at iginagalang ng lahat sa buong kaharian? Verse 15, at ngayon ko lamang po ba siya isinangguni sa Diyos? Huwag po kayong magalit sa amin, mahal na hari. Wala po kaming nalalaman sa ibinibintang ninyo sa amin.
Verse 16, sinabi ni Saul, mamamatay ka ngayon, Ahimelech, pati ang iyong buong angkan. Verse 17, at inutusan ng hari ang mga tauhan na malapit sa kanya, patayin ninyo ang mga pari ni Yahweh kasabwat sila ni David. Alam nila nang ito'y tumakas, ngunit hindi sinabi sa akin. Ngunit ayaw sumunod ang mga inutusan sapagkat natatakot silang pagbuhatan ng kamay ng mga pari ni Yahweh. Verse 18, kaya si Doeg ang inutusan ni Saul, ikaw ang pumatay sa kanila. Sumunod naman si Doeg at ng araw na iyon, pinatay niya ang 85 paring nakasuot ng ephod. Hay nako, patayan na naman sila guys. 85 pare, so 85. Verse 19, at ipinapatay rin ni Saul ang lahat ng mga taga-Nob, isang lungsod ng mga pare, mga babae at lalaki, ang mga bata at mga sanggol, ang mga baka, asno at mga tupa. Ano ba yan? Naging masama ni si Haring Saul. Verse 20. Diba, bakit niya pinapatay lahat? Verse 20, ngunit nakatakas si Abiathar na anak ni Ahimelech at siya nagpunta kay David. Verse 21, ibinalita niya rito na ipinapatay ni Saul ang lahat ng mga pare ni Yahweh. Verse 22, sinabi ni David kay Abiathar, nakita ko noon si Doeg at noon pa'y alam ko nang magsusumbong siya kay Saul na ako'y nakita niya roon. Ako tuloy ang naging dahilan ng pagkalipol ng iyong angkan. Verse 23, ngunit huwag kang matakot, sumama ka na sa amin dahil iisa ang nagtatangka sa buhay nating dalawa, dito ay ligtas ka. 1 Samuel chapter 23, umalis si David sa Keilah. 1 Samuel chapter 23 verse 1, dumating ang araw na sinalakay ng isang pangkat ng mga Pilisteo ang Keilah at sinamsam ang trigo na sagiikan. Nalaban ito ni David. Verse 2, kaya siya sumangguni kay Yahweh, lalabanan ko po ba ang mga Pilisteong ito? Oo, sagot ni Yahweh, labanan mo sila at iligtas mo ang Keilah. Verse 3, ngunit sinabi ng mga kawal kay David, kung kay Saul lang ay takot tayo, kaya tayo nagtatago dito sa Judah. Paano natin malalabanan ang napakaraming Pilisteong ito? Verse 4, kaya't muling sumangguni si David kay Yahweh. Ang sagot naman sa kanya, pumunta kayo sa Keilah at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Filisteo. Verse 5, kaya't nagpunta si David at ang kanyang mga tauhan sa Keilah at nilabanan ang mga Filisteo. Marami silang napatay. Sa mga ito, sinamsam nila ang mga kawan at nailigtas ni David ang bayan ng Keilah. Verse 6, nang si Abiathar ay tumakas at magpunta kay David sa Keilah, dala niya ang ephod. Verse 7, nabalitaan naman ni Saul na si David ay nasa Keilah at sinabi nito, sa wakas, niloob din ng Diyos na mahulog sa mga kamay ko si David sapagkat pumasok siya sa isang lugar na napapaligiran ng pader at bakal ang mga pintuan. Verse 8, tinipon niya ang lahat niyang tauhan at pinapunta sa Keilah upang palibutan si David. At ang mga tauhan nito nalaman ito ni David, kaya sinabi niya sa pare si Abiathar, dalhin mo rito ang ephod. Verse 10, at sumangkuni siya sa Diyos, Yahweh, Diyos ng Israel, nabalitaan ko pong wawasakin ni Saul ang Keilah sapagkat nalaman niyang narito ako. Verse okay, basahin natin yung 1 Samuel chapter 23 verse 11. Totoo po ba ito? Pababayaan po kaya ng mga taga-Keilah na dakpin ako ni Saul? Isinasamo ko po, Yahweh, Diyos ng mga Israelita, nasagutin niyo ako sa bagay na ito. Sumagot si Yahweh, oo, lulusubin nga ni Saul ang Keilah. Verse 12, nagtanong muli si David, pababayaan po ba ng mga taga-Keilah na ako'y dakpin ni Saul pati ang aking mga kasama? Oo, pababayaan nila kayo, sagot ni Yahweh. Verse 13, dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na nooy halos 600 katao na umalis na doon at magpalipat-lipat ng lugar nang malaman ni Saul na si David ay nakatakas. Hindi na niya itinuloy ang balak na pagsalakay sa Keilah. Okay, si David sa ilang
1 Samuel chapter 23 verse 14. Si David ay nagtago sa ilang at maburol na lugar ng Zib. Araw-araw hinahanap siya ni Saul, ngunit hindi itinulot ng Diyos na makita siya nito. Verse 15. Nanatili ang pangamba ni David sapagkat alam niyang siya ay talagang gustong patayin ni Saul nang siya ay nasa Hores sa ilang ng Zib. Verse 16. Pinuntahan siya ni Jonathan at pinalakas ang kanyang loob sa pangalan ni Yahweh. Verse 17. Sinabi nito, David, huwag kang matakot at hindi ka mapapatay ng aking ama. Ikaw ay magiging hari ng Israel. Magiging kanang kamay mo naman ako, alam na ito ng aking ama. Verse 18, at ang kanilang pagiging magkaibigan ay muli nilang pinagtibay sa harapan ni Yahweh pagkatapos umuwi na si Jonathan at naiwan naman sa Hores si David. Verse 19, ang mga taga-Zib ay nagpunta kay Saul sa Gibea. Sinabi nila, si David po ay doon nagtatago sa lugar namin sa Hores sa kaburulan ng Hakila sa gawing timog ng kagubatan ng Jezemon. Verse 20, alam po namin gustong-gusto ninyo siyang mahuli, puntahan ninyo siya roon kung kailan ninyo gusto at tutulungan namin kayo sa paghuli sa kanya. Verse 21, at sinabi ni Saul, pagpalain nawa kayo ni Yahweh dahil sa pagmamalasakit ninyo ito sa akin. Verse 22, mauuna kayo roon at tiyakin ninyo kung saan siya nagtatago at kung sino ang nakakita sa kanya, alam kong mahirap siyang hulihin. Verse 23, kaya tiyakin ninyong mabuti kung saan siya nagtatago sa kaninyong ibalita sa akin. Kung naroon pa siya, sasama ako sa inyo para dakpin siya kahit na halughugin ko ang buong Juda. Verse 24, at sila'y nauna kay Saul papuntang Zip. Si David naman at ang kanyang mga kasama ay nasa ilang noon ng Maon sa Araba, gawing timog ng Jezemon. Verse 25, lumakad si Saul at ang kanyang mga tauhan upang hanapin si David. Hindi lingid kay David na hinahanap siya ni Saul, kaya nagtago siya sa ilang ng Maon. Ngunit sinundan pa rin siya ni Saul. Verse 26, samantalang nasa kabilang panig ng bundok sina Saul, sina David naman ay nasa kabila at walang ibang mapuntahan. Masusukol na lamang sila ni Saul. Verse 27, nang dumating ang isang tagabalita at sinabi kay Saul, magbalik na po kayo at sinasalakay na tayo ng mga Filisteo. Verse 28, kaya tinigilan ni Saul ang paghabol kay David at hinarap ang mga Filisteo, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na bato ng paghihiwalay. Verse 29, mula roon si David ay nagpunta sa En-gedi at doon muna nanirahan. Bukas na itong chapter 24. Bye everyone, God bless.